magandang umaga. Nawawala kasi yung isang pasahero. Nakita ka bang tao sa paligid o kahit anino man lang? Anino? Marami. Pero hindi lahat ng anino galing sa tao. Rona, ikaw ang perpektong nilala. Kalahating dugo ng aswang. Ikaw ang magiging reyna ng bagong lahi. Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Minsan, nagiging batayan ang itsura para agad husgahan ang isang tao. Pero ang hindi alam ng iba, ang tunay na kasamaan minsan ay nakatago sa magandang mukha o sa anyong may edad. Nais kong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko. Ilang taon na rin ang nakalipas. Para mas maunawaan niyo ang lahat, ako si Jay at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ayos na to. Konting check na lang sa karga tapos mga pasahero. Ready na tayo bumiyahe. Sana lang talaga huwag nang umulan mamayang gabi, ano? Oh, Jay, may bagong pasahero tayo. Ganda pare, maputi, parang artista. Pero ewan ko, mukhang may kakaibang dating. Ang lamig ata ng aura, bro. Yung nakaputing bestida? Oo nga no. Parang artista nga. Pero wala naman ako nararamdamang kakaiba sa kanya. Ay nako, baka pagod ka lang. Gabi na rin kasi, baka mamaya nag-iilusyon ka na. Ako pagod. Uy, di pa no. Pero seryoso, tingnan mo. Ang lungkot ng itsura, oh. Nakatitig lang sa dagat. Parang may hinihintay. May jowa na kaya yun? Baka broken hearted lang. Alam mo naman dagat yan Paborito yan ng mga taong malulungkot. Doon sila nagdadrama. Kung ako sa'yo, huwag mo nang lapitan. May kakaiba talaga sa babaeng yun Yung mga ganyang tahimik, delikado yan. Parang dagat na kalmado sa ibabaw pero malalim at nakakatakot pala sa ilalim. Oh, relax ka lang, boyet. Akong bahala. Sa katrabaho ko to, nabantayan yung mga pasahero. Hindi manghusga. Kung tumalon yun, ako pang mananagot, di ba? Bahala ko. Pero pag may ginawa yung kakaiba, tawagan mo ako kagad ha. Habang umaandar ang makina at nagsisimula na kaming umusad, papuntang Mindoro, napansin kong biglang lumamig ang hangin. Hindi yung karaniwang simoy ng dagat, kundi yung lamig na nakakapanindig balahibo. Nang tumingin ako sa direksyon ng bagong pasahero, nakita ko siyang nakatingin lang sa dagat. Tahimik, walang imik. Nilapitan ko siya para magpakilala. Hi. Mag-isa ka lang ba? Kita mo bang may kasama ako? Uy, astig Akala ko tahimik ka lang. Di ko alam na may tapang ka rin pala. Kasi naman obvious yung tanong mo. So ano ba to? Anong kailangan mo? Wala naman. Ako nga pala si Jay. Ako yung may-ari ng Roro na to. Ikaw, anong pangalan mo? Rona. Ayan, nasagot ko na. Matutulog na ako. Sige. Basta huwag kang tatalon sa dagat delikado yan Mahinhin ang kilos niya at kapag naglalakad parang wala kang maririnig na kahit anong ingay. Pero ang mga mata niya may kakaibang lungkot at galit. Parang may mabigat siyang pinagdaraanan. Hinayaan ko na lang siyang umalis. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang dalagitang mag-isa. Nanginginig habang mahigpit na hawak ang kanyang backpack. Nilapitan ko siya. Hoy bata! Okay ka lang ba? Bakit nanginginig ka? Teka, natatakot ka ba? Hindi po. Ano kasi, takot po talaga ako sa dagat Wala po akong kasama. Mag-isa lang ho ako sumakay dito. Ito, isuot mo muna to. Mahaba pa yung biyahe natin. Huwag ka masyadong kabahan. Safe dito. Matulog ka na lang muna ha. Salamat po kuya.
Ang bait niyo po. Ako nga po pala si Rowena. Ako naman si Jay. O kung gusto mo, Kuya Jay na lang. Pero basta mag-ingat ka. Mabait din naman ako pagkatulog ako. Hindi naman po halata na mabait lang kayo pag tulog eh. Tsaka ang gwapo niyo pa po. Ay, makakatulog na rin po ako ng maayos niyan. Ayos lang yan kung gano'n. Pero kung nilalamig ka pa, tawagin mo na lang ako ha. O kaya yung mga crew. O kung gusto mo, lumapit ka na lang sa kwarto ng babaeng maganda doon, oh. Ayoko po kuya eh. Nakakatakot po kasi siya. Tsaka ang lamig ng tingin niya. Parang galit. Hindi ko agad pinansin ang sinabi ni Rowena. Bata pa kasi siya. Baka guni-guni lang niya yun. Pero bigla kong naramdaman na may nakatingin sa akin. Nang lumingon ako sa likuran, nagkatinginan kami ni Rona. Napansin ko ang kakaibang titig niya sa amin. Seryoso, misteryoso, at walang kakurap-kurap. Lalo akong kinilabutan nang mapansin kong hindi man lang gumagalaw ang buhok niya kahit malakas ang hangin. Napaisip tuloy ako ng mga sandaling yun. Tao nga ba talaga siya? Maya-maya, madaling araw na, biglang tumakbo si Boy at papalapit sa akin. Jay! May nawawala sa mga pasahero! Ano? Teka, paano nawawala? Sino? Yung matandang lalaki. Mga 50 na siguro yung edad. May suot na dilaw na sombrero. Ha? Kanina lang yun kumakain dun sa may kainan ah. Baka naman nakatulog lang kung saan. Tara, hanapin natin. Yun na nga eh, sabi ng mga kasama niya, nag-CR lang daw. Pero di na bumalik. Nilibot na namin yung buong Roro, wala talaga. Teka, anong oras siya huling nakita? Mga bandang 2:00 na madaling araw. Si Rona, gising pa noon nung nakita ko siya. Sige. Ako na lang ang kakausap kay Rona. Baka may napansin siya. Mag-ingat ka bro ha. Iba yung babae na yun. Hinanap ko ang dalaga. Habang papalapit ako kay Rona, ramdam kong lalong lumalamig ang paligid. Parang bumagal din ang ihip ng hangin at kahit ang ugong ng makina, unti-unting naglalaho. Nakaupo pa rin siya sa gilid, nakatanaw sa laot. Walang bakas ng emosyon sa mukha niya. Ang mga kamay niya, sobrang puti at parabang wala ng dugong dumadaloy. Rona, magandang umaga. Nawawala kasi yung isang pasahero. Gusto ko sanang itanong kung may napansin ka bang kakaiba kanina. May narinig akong kakaiba kagabi. Parang may kalansing ng bakal na nahulog. Pero hindi ko na pinansin. Akala ko gawa lang ng crew o ng ibang pasahero. Ganun ba? Pero may nakita ka bang tao sa paligid o kahit anino man lang? Anino? Marami. Lalo na kapag ganitong oras. Pero hindi lahat ng anino galing sa tao. Anong ibig mo sabihin? Minsan kasi, tulad ng dagat, may mga bagay na hindi natin nakikita. Pero humihingi pa rin ng kapalit. Kapalit? Anong klaseng kapalit? Tao. Kinilabutan ako sa tono ng boses niya. Walang halong biro ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Parang binabangungot ako habang gising. Napatitig ako sa mga mata niyang malalim. Parang kasing lalim ng dagat. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, may napansin akong kakaibang marka sa liig niya. Isang sugat na tila ayaw gumaling. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Nang lumingon ako sa likod, wala na si Rona sa kinatatayuan niya. Pero narinig ko ang mga yabag sa itaas ng deck. Mabilis akong tumakbo at sa gilid ng Roro, dun ko siya nakita. Nakatingin sa dagat, nakangiti habang ang kanyang buhok ay isinasayaw ng hangin. Sa di kalayuan, may nakita kong puting anino. Unti-unting lumulubog sa tubig at dun ko lang napagtanto. Baka tama si Rowena, hindi lahat ng tahimik ay inosente. Minsan, ang tunay na halimaw
kasama mo lang pala sa biyahe. Sumapit ang bukang liwayway at patuloy pa rin kami sa paghahanap sa nawawalang pasahero. Jay! Jay! May natagpo ang patay sa likod ng bodega! Ano? Teka, seryoso ka ba? Nakilala mo ba kung sino? Huwag mo sabihin niyo yung lalaki nawawala. Hindi pa sigurado pero mukhang siya nga. Sabi ni Mang Mac, yung katawan parang tuyong dahon. Bro, wala kahit anong patak na dugo. Parang sinipsip lahat eh. Sinipsip? Paano nangyari yun? Wala namang mabangis na hayop dito sa Roro ah. Sa tingin mo ba, may pumatay sa kanya? Imposibleng aksidente naman yata yun, di ba? Jay, nakita ko yung itsura niya. Hindi aksidente yun. Yung balat parang hinigop lahat ng laman at walang dugo. Walang sugat. Parang tinuyo eh. Nasaan si Rona? Nandun pa rin sa deck. Tahimik, nakatingin sa dagat. Pero teka, bakit si Rona kagad yung naisip mo? May pangkay na nga o siya pa rin iniintindi mo? Boyet, bantayan mo siya. Huwag kang lalayo sa kanya at kahit anong mangyari. At kung may mapansin kang kakaiba, sabihin mo kagad sa akin. Maliwanag? Ewan ko sa'yo. Parang kung nahuhumaling na sa babaeng yun ah. Habang papalapit ako sa bangkay, hindi ko mapigilan ang matinding kaba sa dibdib ko. Nakahandusay ang katawan ng lalaki. Kulubot, tuyong-tuyo, parang sinimot talaga ang dugo niya. Napatigil ako sandali. Sa tabi ng bangkay may napansin akong manipis na hibla ng buhok. Mahaba, kulay abo at kumikintab sa ilalim ng araw. Ang unang pumasok sa isip ko, buhok yon ng babae. Pero hindi basta ordinaryong buhok. Amoy dagat ito. Jay, 3 dekada na akong nagtatrabaho dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kahit nga mga hayop, matatakot sa itsura ng bangkay. May saksi po bang nakakita sa nangyari? Baka naman nalunod siya tapos inanod na lang dito. At may naglagay ng bangkay sa likod ng bodega. May narinig ba kayo tungkol sa lalaking nawawala? Walang bakas ng tubig sa katawan. Hindi rin basa ang damit. Hindi basa ang sahig. Tapos tingnan mo yung sugat sa leeg, malalim, parang kinagat. Parang vampira. Tapos yung isa nating nawawala ay wala pa rin. Kaya pinuntahan ko na rin yung mga kasama niya para makumpirma kung siya nga talaga yun. Tama ka nga. Parang kagat nga ng vampira. Pero naniniwala ba kayo sa aswang, Mang Mac? Aswang? Teka, ibig mo bang sabihin? Sa tingin nyo, totoo yung mga aswang? Kasi yung pagkamatay ng tao na to, sobrang nakakatakot. Kahit tingnan natin yung bangkay, hindi mapaliwanag kung sino o kung ano yung gumawa niyan. Alam mo, Jay, naniniwala ako sa mga aswang. Kwento nga rin ng tatay ko, nakita niya noon ang isang halimaw. Siguro tama ang kutob mo. Baka may nakasakay talaga ditong aswang sa Roro. Kailangan natin siyang hanapin bago pa tayo maubos. Nanindig ang balahibo ko ng mga sandaling yon dahil sa sinabi ni Mang Mac. Tsuhin ko siya, magkapatid sila ng tatay ko. Napatitig ako sa kalangitan, saka sa karagatan. Masyadong tahimik para sa isang umaga. Sa isip ko, paulit-ulit na umuukit ang mga salitang sinabi ni Rona na may mga nilalang daw na humihingi ng kapalit. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako para paniwalaan siya. Pero pakiramdam ko, may bahagi ng dagat na humihinga at nakatingin sa amin. Naglalakad ako nang mapansin kong umiiyak si Rowena. Agad ko siyang nilapitan. Kuya Jay, alam kong ako na naman ang pagbibintangan mo. Kaya ka ba nandito, kuya? Rowena, sadali lang, wala pa naman kami sinasabi. Hindi mo na kailangan magsalita, kuya. Nakita ko yung tingin ng mga tao kanina eh. Parang halimaw ako sa paningin nila. Dahil ang bato sa sunog kong mukha. Kaya ang dali niyong manghusga. Rowena, hindi lahat ng mga nakikita mo sa mata ng tao, totoo. Huwag kang maniwala kagad dyan. Alam kong hindi ikaw ang halimaw. Inosente ka. At tutulungan kita na patunayan yun. Kuya,
Alam kong hindi mo ako pinagbibintangan. Pero yung mga tao, sila lang talaga yung mapangusga eh. Pero nakita kita, kuya. Palagi mong binabantayan siya. Kuya, pinagbibintangan mo ba siya? Anong ibig mo sabihin? Hindi ah. Sasabihin ako sa'yo kagabi. Nakita ko siya naglalakad sa labas ng cabin. At yung mga mata niya, kuya, itim na itim. Walang emosyon. Malamig. Mas malamig pa sa yelo. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Rowena. Alam kong hindi siya nagsisinungaling, pero hirap pa rin akong paniwalaan na si Rona yung babaeng kaharap ko kagabi na halos walang emosyon ay may kinalaman sa pagkamatay ng lalaking yon. Naitanong ko sa sarili ko, bakit ganun? Sa tuwing naiisip ko siya parang may alon na humihila sa akin. Kahit anong pilit kong umiwas, hindi ko magawa. Nagulat ako nang biglang dumating si Boyet. Jay! Jay! Nakita ko na naman si Rona. Saan mo siya nakita? Anong ginagawa niya? Nasa likod ng barko. Nakalunod siya. Nakatingin sa dagat. Parang may kausap siya doon. Ay naku, Diyos ko, ka talaga. Alika na, puntahan natin siya, Boyet. Bilisan mo! Hindi, wag. Huwag ka munang lumapit. May nakita akong puting kamay na humahawak sa kamay niya. Hindi ba lang siya pumiglas? Para bang hindi tao ang humahawak sa kanya. Sa tingin ko, isa siyang halimaw. Totoo ba yan? Teka, baka naman guni-guni mo lang yan, Boyet. Hindi guni-guni yun. Kung ganun nga, mas kailangan ko siyang makausap ngayon din. Jay, kung totoo nga yung kutob mo na aswang siya, baka tayo nang susunod dito ah. Hindi ako papayag na tayo magiging susunod, no? Sisiguraduhin kong hindi mangyayari yon. Dala ko ang flashlight at isang maliit na kutsilyo habang dahan-dahan kaming lumalapit sa likod ng Roro. Sa bawat hakbang, lalo kong hinigpitan ang hawak kong sandata. Pagdating namin sa dulo ng deck, nandun si Rona, nakaluhod, nakatingin sa dagat. Basang-basa ang buhok niya. Para bang kagagaling lang sa ilalim ng tubig. Pag-angat ng tingin niya sa akin, nakita ko sa mga mata niya ang lungkot at ang pakiusap na wag ko siyang husgahan. Rona, anong ginagawa mo dyan? Nakikinig sa musika ng alon. Minsan kasi, mas masarap pakinggan yung dagat kaysa sa matatamis na salita ng tao na puro kasinungalingan lang. Anong ibig mo sabihin? Sinabi ko na sa'yo nun, Jay. Ang dagat, humihingi yan ng kapalit. Rona, sagutin mo ako. Ikaw ba ang may gawa nun? Kung sabihin kong hindi, maniniwala ka ba? Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko ngayon. Jay, hindi lahat ng halimaw pangit ang mukha. Minsan, sila yung mga taong pinili mong paniwalaan. Sa sandaling yon, para akong nanigas na parang yelo. Narinig ko ang alon, malakas ito, parang umaatungal sa ilalim ng Roro. Napatingin ako sa paligid at sa tubig. May mga nakikita kong lumulutang. May itim, walang mukha. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon. Paglingon ko kay Rona, nag-iba na ang itsura niya. Namumutla at parang may sakit. Rona, ayos ka lang ba? Ang putla mo ah. Ayos lang ako. Kailangan ko lang magpahinga ng konti. Sige na, iatid na kita sa kwarto mo. Baka bigla kang himatayin dyan eh. Ayos lang talaga ako. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko to. Hindi pwede, halika na. Aalalayan kita o kung gusto mo, bubuhatin na lang kita. Huwag na. Huwag na. Kaya ko pa namang maglakad. Salamat na lang. Sinundan ko na lang siyang maglakad bilang alalay na rin kung sakali man na baka siya ay matumba. Nakita ko si Rowena, matamang nakatingin sa amin. Akala ko susungitan niya ako pero ngumiti siya.
parang kinikilig sa amin. Tinanguan ko na lang siya. Ilang sandali pa, nakarating na si Rona sa kanyang silid. Bumalik na ako sa bangkay ng namatay. Kumpirmado na nga na ang nawawala ay ang lalaking natagpuang bangkay. Dahil sa nangyari, maraming tao ang natakot. Pero agad ko silang pinaalalahanan na huwag magpanik. Kailangan kong malaman kung sinong may gawa nito. Kailangan ko siyang mahuli sa lalong madaling panahon. Nagpunta ako sa storage area habang mahigpit kong hawak ang flashlight. Lakas ng hangin ano. Parang may paparating na bagyo kaya ganito ang alon. Jay, huwag ka munang lalabas. Delikado doon. Baka matangay ka pa ng hangin. Malakas talaga ang alon. Hindi ko pwedeng iwanan to, Mang Mac. May halimaw sa barkong to. At hanggat buhay tayo, may pagkakataon pa tayong lumaban. Halimaw? Baka bagyo lang yan, Jay. Ay, baka napapagod ka na yata at kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Teka, anong sinasabi ni Rona sa'yo? Anong ibig mo sabihin dyan? Sinasabi ko lang. Baka naman nadadala ka sa mga kwento ni Rona. Oo, maganda si Rona at kita naman. Para kang aso na sumusunod sa kanya palagi. Mang Mac, alam ko naman po yung ginagawa ko eh. Sige, inayos ko na muna to para makadaong tayo sa isang isla pansamantala. Hindi tayo pwedeng pumalaot ngayon na ganito kalakas ang hangin. Ganun ba? Mukhang nagseselos ka na pala sa akin ah. Lalong dumilim ang paligid, bumigat ang alon. Parang may halimaw na kumakalmot sa ilalim ng barko. Ang mga ilaw sa deck, kumikislap, tapos biglang namamatay. Ramdam ko ang matinding kaba sa dibdib ko. Hindi dahil sa bagyo, kundi sa sinabi ni Rona. May nawawala na naman. Posibleng may serial killer kaming kasabay sa Roro, o baka mas nakakatakot pa, isang aswang. Kuya Jay! Kuya Jay! Si Mang Julio, hindi na siya bumalik mula sa engine room. Ano? Kailan siya huling nakita? Mga 10 minuto na ho. Sabi niya ayusin daw niya yung generator pero hindi na po siya bumalik. Hinanap na namin pero wala po talaga eh. Hindi pa siya makakalayo. Imposibleng tumalon siya sa dagat. Dapat may narinig tayong lagaslas o talsik ng tubig kung ganon. Baka naman paranoid lang kayo. Malay naman ninyo may inaayos lang siya sa kabilang bahagi. Malaki ang barko ito. Madali lang talaga maligaw. Rona, sabihin mo sa akin, alam mo ba kung sino ang halimaw? Sa totoo lang, Jay, hindi ko alam. Pero kung gusto mong malaman ng sagot, tingnan mo ako sa mata. Doon mo makikita kung sino talaga ang dapat mong katakutan. Dahil alam ko, isa ako sa mga pinaghihinalaan mo. Tama na po yan, Kuya Jay, Ate Rona. Kailangan na po nating mahanap si Mang Julio. Kung may halimaw man dito, mas lalo tayong dapat magtulungan. Sang-ayon ako dyan, Iya. Wala mo nang sisi o duda ngayon. Magkaisa muna tayo ngayon. Yan lang ang tanging paraan para matapos itong bangungot na ito. Lahat kami ay nagkatinginan. Ang dami ko pang tanong sa isip, pero pinili kong manahimik. Si Rona, tahimik lang din, walang imik. Si Rowena, nanginginig, pero alam kong matapang siya. Si Makmak naman seryoso na. Wala na ang dati niyang mapagbirong aura. Gusto ko na lang isigaw ang lahat ng nangyayari, pero sa halip, huminga ako ng malalim. Alam kong may mas malaki pa kaming problemang kailangang harapin. Sabay-sabay kaming bumaba sa lower deck. Dito raw siya huling nakita, tama? Oo, kuya. Dito mismo. Pero tingnan mo to. May mga kalmot sa pader. Hindi yan gawa ng tao. Tingnan niyo maigi yung bakas. Masyadong malalim. Isang halimaw ang gumawa niyan. Halimaw? Baka naman daga lang yan. Yung malalaking daga na galing sa Maynila siguro. Kung daga yan, kailangan nating magdasal, Mang Mac. Kasi kung ganyan kalakas pumatay ng tao ang daga, delikado tayong lahat. Diyos ko, hindi ito biro, Mang Mac. Kuya Jay, nakikita niyo ba yun? Saan? Ano nakita mo? Doon sa may dulo ng bodega, may anino gumagalaw.
Lahat kayo lumayo dyan. Ngayon na! Nakita ko ang isang anino. Gumagalaw sa pagitan ng mga haligi ng bakal. Mabilis, parang kidlat. Biglang lumabas ang makapal na usok at sa loob ng usok na yon, may dalawang matang nagliliyab na pula. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon, pero sigurado akong hindi tao yon. Ramdam ko ang lamig na parang kumakapit sa balat ko. Habang tumatakbo kami, narinig ko si Rowena. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko. Rowena! Huwag ka lalayo! Baka mahuli ka ng halimaw! Hindi ako lalayo, kuya. Pero may naririnig ako sa taas ng barko, parang may naglalakad dun. Pati itong hangin at alon, parang gusto tayong lamunin. Huwag kayong titigil. May sumusunod sa atin. Pumunta tayo sa may liwanag. Bilisan niyo. Rona, anong ibig mong sabihin? Totoo bang hinahabol tayo ng halimaw na yun? Bakit hindi na lang natin siya harapin? Jay, hindi mo siya kakayanin. Isa ka lang taong ordinaryo. Wala kang sandata. Wala kang anting-anting. Kung gusto mong mabuhay, tumakbo ka na. Kuya, anong gagawin natin? Natatakot talaga ako. Baka maabutan pa tayo eh. Kahit anong klaseng halimaw pa yan, haharapin ko. Mas mahalaga sa akin ngayon, mahanap si Mang Julio. Sasama ako sa paghahanap po, Jay. Hindi pwedeng nakatayo lang ako dito habang pinapatay tayo isa-isa. Naririnig ko ang malalakas na hampas ng alon sa barko namin. Lahat ng tunog parang nagiging huni ng dagat. May mga yabag din akong naririnig, mga sigaw na humahalo sa ihip ng hangin. At pagdating namin sa tuktok, nagulat ako nang biglang umiyak si Rowena. Rowena, bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Kuya, may naririnig ako eh. Parang boses ni Mama. Sabi niya, sumama raw ako sa kanya, kuya. Kuya, Jay, natatakot ako. Makinig ka sa akin. Huwag ka maniniwala sa mga naririnig mo. Hindi yan ang mama mo. Nililin lang ka lang ng halimaw. Pero totoo, kuya. Naririnig ko siya. Naririnig ko yung mama ko. Rowena, pakinggan mo ako. Minsan ginugulo ng mga halimaw ang isip natin. Pinaparamdam nila na totoo ang gusto nating marinig. Huwag kang magpapaniwala. Labanan mo yung boses sa isip mo. Jay, bilisan natin. Bukas na natin hanapin si Mang Julio. Kasama naman si Boyet sa engine room eh. Kailangan muna natin makahanap ng pwedeng daungan bago lamunin tayo ng dagat. Rowena, makinig ka sa akin ha. Ako to si Kuya Jay mo. Wala si mama mo dito pero ako nandito pa. Hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Patawad, kuya. Akala ko talaga si Mama. Jay, bitawad mo na siya. May parating na halimaw. Bilisan nyo. Magtago na kayo. Ako nang bahala sa kanya. Noong mga panahong yon, kinilabutan ako. Ramdam kong seryoso si Rona. Nakakatakot at hindi ko maiwasang mag-alala para sa mga sakay ng Roro. Baka nga kahit isa sa amin, walang makalabas ng buhay. Luminga ako sa paligid. Mainit ang pakiramdam ko. Alam kong may nakamasid sa amin. Rona, sigurado ka bang kaya mo mag-isa? Hindi yan basta lang tao na kaya mong sindakin at baka may kasama pa yung ibang halimaw. Kaya ko na to, Jay. Magtiwala ka lang. Hindi ako nagsanay nun para umatras ngayon. Sanay na ako sa mga ganyang nilalang. Mga bata, huwag kayo lalayo sa may ilaw. Mas malakas ang mga halimaw kapag nasa dilim. Kuya, ayoko maiwan. Baka marinig ko na naman yung boses ni Mama. Natatakot ako, kuya. Hindi kita iiwan, Rowena. Pangako ko yan. Walang makakapanakit sa'yo. Pero kung kailangan ni Rona ng tulong, handa akong sumugot. Matapang ka, Jay. Sana yung tapang mo hindi lang hanggang salita. Subukan mo lang ako, Rona. Hindi ako madaling patumbahin kahit aswang pa yan. Tahimik na ang paligid. Baka umalis na ang mga halimaw. Pero huwag tayong pakampante dahil minsan, yung pinakatahimik, doon pa sila sumusugot. Biglang tumahimik ang paligid. Umihip ang hangin.
At tumigil na rin ang kulog at kidlat. Si Rona tahimik pa rin pero halatang nakikiramdam. Naamoy ko ang alat ng dagat na humahalo sa pawis ko. Ramdam ko rin ang kaba sa dibdib ko, hindi lang dahil sa halimaw, kundi dahil sa paraan ng pagtingin ni Rona sa akin kanina. Kakaiba siya. May tinatagong lihim pero ayokong alamin kung ano yun. Ang alam ko lang, kailangan kong protektahan si Rowena at maging si Rona kung sakaling kailanganin nila ang tulong ko. Nandito na siya. Ang halimaw. Magtago na muna kayo at huwag kayong kikilos hanggat hindi ko sinasabi. Kainis. Sige, magtago na tayo sa ilalim ng lamesa. Bilisan nyo! Pero kung gusto nyo makipaglaban, ipapakita ko sa kanya kung paano lumaban sa halimaw. Kuya Jay, Ate Rhoda, mag-iingat kayo. Nararamdaman ko yung lakas niya. Ang bigat ng hangin. Mag-iingat kayo, kuya. Umuro ka, halimaw! Hindi ka makakalapit sa bawang ko! Hindi mo kami madadala! Mang Makuhag! Lumayo kayo, hindi mo siya kakayanin. Hindi mo alam kung anong nilalang yan. Pakinggan mo si Rona, Mang Mac! Magtago na kayo ni Rowena, dalian nyo! Isang malakas na hangin ang biglang umihip. Sabay talsik ng dagat sa amin. Paglingon ko, sumulpot ang halimaw. Kulay itim, may matutulis na kuko at mga matang nag-aapoy sa galit. Sumugod ito kay Rona. Mabilis, parang kidlat na galing sa ilalim ng dagat. Rona! Umiwas ka! Sinabi ko na huwag kang lalapit sa kanila. Ako ang harapin mo. Isa kang mahina. Aswak ka rin. Kakainin kita ng buhay! Kuya, hindi ko na kaya. Jay, tulungan natin si Rona. Kunin mo siya. Bawasan natin ang lakas ng halimaw na yan. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ko. Biglang may mainit na kamay na humaplos sa dibdib ko at sabay taas ng adrenaline sa katawan ko. Pinagmasdan ko si Rona, ang mga galaw niya. Mabilis, parang kidlat. Pero sa kabila ng lakas niya, may lungkot sa mga mata niya habang nilalabanan ng halimaw. Habang tumatalon siya, pakiramdam ko, lalabas ang puso ko sa sobrang kaba. Hindi lang ako natatakot sa halimaw, natatakot din ako sa kanya mismo. Tumatay ka na! Hindi mo ako mapapatay. Yun ang akala mo. Ito na ang katapusan mo at ngayon abo ka na. Rona, anong klaseng dugo yan? Bakit kulay itim? Hindi yan ordinaryong dugo, Jay. Dugo yan ng halimaw. At ako, isa akong bangkilan. Isa sa mga lahi ng aswang. Bangkilan? Imposible. Akala ko matagal na pinuksa ang mga bangkilan. Ibig sabihin, ikaw, isa kang halimaw? Tamang narinig mo, Royana. Isa nga akong bangkilan. Lahi ng maharlikang aswang. Pero hindi ko to ginusto. Isa tong sumpa. Ipinamana sa akin kahit hindi ko hiningi. Kaya pala ganun ka lumaban. Mabilis, malakas. Pero, Rona, aswang ka man o hindi, hindi na yung mahalaga. Ang mahalaga, kakampi ka namin. Tama ba? Salamat, Jay. Salamat sa tiwala. Huwag ka mag-alala. Hindi ako kalaban. Kakampi niyo ako hanggang sa dulo ng laban na to. Hindi ko na maramdaman ang takot para kay Rona. Alam kong marami pa siyang lihim pero ang mahalaga sa ngayon, sigurado akong kakampi namin siya. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas, tahimik na ulit ang paligid. Napabahing pa ako nang maamoy ko ang bawang na hawak ni Mang Mac. Si Rona naman nakaupo sa sahig, nanginginig habang maigpit pa ring hawak ang itak. Gusto ko siyang lapitan, pero may pumipigil sa akin. Sa ngayon, gusto ko muna siyang bigyan ng oras para sa sarili niya.
Rona, Iya. Alam mo bang kilala ko ang nanay mo? Anong sabi niyo? Si Isabel, hindi ba? Siya ang nanay mo. Siya rin ang unang babaeng minahal ko. Pero nawala siya nung gabing nasunog ang pampang. Ang akala ko patay na siya. Hindi ko alam na nag-asawa na pala siya at nagkaroon ng anak. At ikaw pala yun, Rona. Si Mama? Minahal niyo siya? Pero hindi ko siya muling nakita pa. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang pangakong siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Iba talaga kung maglaro ang tadhana, no, Mang Mac? Minsan, mas nakakagulat pa sa mga halimaw o mga lihim ng buhay. Ang gulo-gulo na po ng lahat. May aswang, may sumpa. Tapos may pag-ibig pa. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko eh. Minsan, Rowena, ang katotohanan, mas nakakatakot pa kaysa sa kahit anong halimaw. Bata ka pa kasi, Rowena. Darating din ang panahon na maiintindihan mo rin kung gaano kadilim at kaganda ang mundo sa parehong oras. Habang nagkukwentuhan sila, nakatingin lang ako kay Rona. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Awa ba? Paghanga? O takot? Pero isang bagay ang sigurado, at hindi yun magbabago kahit aswang siya. May puso pa rin siyang tao. Sugatan siya at malalim ang sugat na yon. At kung sakaling mabigyan ako ng pagkakataon, ako mismo ang gagamot sa sugat niya. Alam mo, Jay, minsan naiisip ko kung bakit kailangan kong mabuhay ng ganito. Bakit ako pa yung piniling magkaroon ng dugo ng aswang? Siguro kasi yun talaga ang plano ng Diyos. Alam niyang malakas ka at matapang at may puso. Kahit na may dugong aswang ka, ikaw pa rin ang nagliligtas sa amin. Salamat ha. Totoo yun. Ang galing mo talagang mambola, no? Pero salamat din sa inyong lahat. Kay Rowena, kay Mang Mac. Matagal na mula nung may nagsabing salamat sa tulad ko. Kasi bihira na kami makakita ng aswang na marunong umiti. Dapat ganyan ka palagi nakangiti, masayahin. Mas bagay sa'yo yan. Uy, si Kuya Jay kinikilig. Aba, teka muna. Hindi pa tapos to. Hindi pa natin alam kung yun lang pa talaga ang halimaw dito. Kung may isa, malamang may iba pa siyang kasama. Tama kayo, Mang Mac. At kung may halimaw pa sa barkong to, ako mismo ang tatapos sa kanila. Hindi ka mag-isa, Rona. Kasama mo kami hanggang sa huli. Kinabukasan nagpunta kami sa malaking silid. Si Rowena, mahimbing na natutulog sa banig, katabi ang mga bawang. Si Rona naman, tahimik lang sa gilid, hawak pa rin ang lumang itak. Pamana palayo ng kanyang ina. Sa labas malamig at mabigat ang hangin, pero sa loob ng kwarto may kakaibang init. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito, pero isang bagay ang sigurado. Kahit anong halimaw pa ang sumugod, hindi kami basta magpapatalo. Sa labas, naririnig ko na naman ang malalakas na hampas ng alon. Pero sa halip na takot, tiwala na ang nararamdaman ko. Tiwala sa sarili, kay Rowena at kay Rona, ang bangkilang aswang na ngayon ay kakampi namin. Dahil sa lakas ng hangin at tindi ng ulan, nasira ang makina ng Roro, kaya napilitan kaming dumaong muna sa isang isla. Doon nakisilong kami sa bahay ni Aling Lourdes na nakilala namin. Salamat po talaga, Aling Lourdes. Pinaunlakan niyo po kami makituloy sa bahay ninyo. Nako, Alayon, iho, ano ka ba? Sa totoo lang ako pa nga ang dapat magpasalamat. Paminsan-minsan lang may dumarayo dito. Sa sobrang layo ng lugar namin, mabihira na talagang bumibisita. Pero kahit malayo, maganda pa rin ang lugar ninyo. Konting ayos lang dito, siguradong dadayuhin ito ng mga turista. Nako, wag na tayong umasa.
Kahit nga gobyerno parang nakalimutan na kami. Walang pondo, walang tulong, puro pangako. Sayang naman, Aling Lourdes. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating din ang panahon, makikilala ang lugar ninyo. Makikita rin ng mga tao kung gaano kaganda rito. Sana nga, Iho. Sana nga lang talaga. Amoy lupa ang paligid dahil sa lakas ng ulan. Rinig ang sunod-sunod na patak ng ulan sa bubong. Si Rona, abala sa pagtadtad ng sibuyas, habang si Aling Lourdes ay nakaupo. Nakangiting pinagmamasdan siya habang nag-aayos ng mga dahon ng lagundi. Si Mang Mac naman nagsisibak ng kahoy kaya agad ko siyang tinulungan. Ang dami niyong halaman, Aling Lourdes. Parang may gamot kayo sa lahat ng sakit Ang galing niyo Tama ka dyan, Iha. Lahat ng klase ng sakit may katapat akong halamang gamot. Aba, alam mo kasi lahat ng sugat may lunas. Basta marunong kang bumalik sa pinanggalingan mo. Hindi lang pisikal yun Kita sa mata mo, may sugat kang hindi pa rin tuluyang naghihilom. Hindi naman lahat ng sugat nakikita sa balat, di ho ba? Minsan nasa loob lang. Tahimik pero ang bigat-bigat na. Totoo yan. Pero minsan kailangan mo lang harapin ang sugat. Kausapin, tiisin hanggang sa kusa itong maghilom. Uy, Rona, tignan mo to. Sobrang ayos ng kahoy na to. Pwede ko sigurong gawing sandata to laban sa mga halimaw. Ano ka ba? Hindi naman matatalo ng kahoy yung mga aswang na nakalaban natin. Metal ang kalaban niyan, no? Depende siguro. Kung kasing tapang mo ang halimaw, baka matakot ako at tumakbo papunta sa'yo. Aba, akala ko tatakbo pala yun. Papalapit pala. Kayo talaga, Aling Lourdes, kung ano-ano na lang yung sinasabi nyo. Binibiro lang naman ho ako ni Jay. Ate Rona, grabe ang sarap ng tinulang manok mo. Kala ko bawal sa aswang yung luya. Bakit kumain ka pa rin? Hindi naman bawal. Ano ka ba? Basta wag lang sobra. Ang dapat bawal ay yung galit. Kasi yun talagang nakakalason. Eh di safe tayo kasi lutong may pagmamahal yung tinola mo Ayan na naman. Kikiligin na to kasi may puso. Jay, gusto mo ba ikaw na lang kainin ko mamaya para matahimik ka dyan, ha? Aba, kung kakainin mo si Jay, aba, ako na maglilibing sa inyo. Hindi ko alam kung anong meron kay Rona, pero sa bawat araw na kasama namin siya, parang unti-unting nawawala ang takot ko sa mga halimaw. Ang dati niyang malamig na mga mata, ngayon ay may buhay na, parang liwanag ng apoy sa gitna ng lamig. Si Rowena naman masigla na ulit at palatawa. Samantala si Aling Lourdes ay parang naging ina naming lahat. Pero sa kabila ng mga ngiti ni Rona, may kung anong lihim na hindi ko pa rin mabasa sa kanyang mga mata. Ang ganda ho ng bahay niyo, Aling Lourdes Ang mga kahoy halatang matitibay, may nara, mahogany, may mulave pa. Ang dami sigurong kwento ng bahay na to, no? Oo, Iha. Ang dami nang ang pinagdaanan ng bahay na yan. Lalo na mula nung iniwan ako ng tanging pamilya ko. Pamilya na ho? Sino sila? Yung babaeng nasa altar. Yung babaeng yun? Teka, saan niyo ba nakuha yung litrato niya? Siya ang kapatid ko, si Isabela. Isa siya sa pinakamagaling na albularyo dito sa baryo bago siya nawala. Nung dalagita pa lang siya. Hindi ko alam. May ganito pala siyang litrato. Akala ko wala na siyang pamilya. Akala ko nung namatay siya parang nabura na rin siya sa mundo. Aling Lourdes,
Anak ko ako ni Mama Isabela. Hindi na pubura ang alaala, iha. Lalo na kung buhay pa yung dugo na pinagmulan niya. Salamat po, Aling Lourdes. Rona, kung gusto mong hanapin ang tungkol sa kanya, kasama mo ako. Kahit saan man tayo mapunta, hindi kita iiwan. Sigurado ka ba dyan? Minsan mas masakit pa yung totoo. Minsan mas madali na lang maniwala sa kasinungalingan. Mas okay na masaktan sa totoo kaysa mabuhay sa kasinungalingan. May karapatan kang malaman ang lahat ng tungkol sa nanay mo. Matapang ka, Jay. Pero tandaan mo, may mga bagay na mas malakas pa sa tapang mo. Kaya bago ka magpasya, pag-isipan mo munang mabuti. Alam mo, Rona, kahit sinabi mong isa kang aswang, ni minsan hindi kita hinusgahan. Hindi namin pinansin yon. Ang mahalaga, magkakasama tayo at may Diyos tayong pinaniniwalaan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ko hinuhugot ang tapang na yon. Siguro dahil sa tuwing tinitingnan ko si Rona, nakakalimutan kong aswang siya. Ang nakikita ko lang ay isang babae. Isang taong lumalaban sa sarili niyang sumpa. Pero sa likod ng bawat salita ni Aling Lourdes, ramdam kong may pinoprotektahan siya. Parang may tinatagong unos sa likod ng kalmado niyang boses. Kuya Jay, narinig mo ba yung iyak kanina sa likod ng bahay? Baka hangin lang yun, Rowena. O baka mga paniki. O baka mga pusa na grabe kong umiyak. Hindi yun hangin, Jay. May gumagalaw sa ilalim ng bangka kanina. Yung anino niya. Parang buntot na pusit. Kung may halimaw na naman na nagpakita, hindi tayo dapat matakot. Dapat sila ang matakot sa atin. Hindi lahat ng halimaw nagpapakita agad, iha. Minsan pinapain muna nila yung mahihina bago sila umatake. Habang tayo pagod, sila nagpapalakas. Tama ho kayo dyan, Aling Lourdes. Tandaan nyo, walang lihim na hindi lumalabas. Nabigla ko nang biglang kumidlat habang nag-uusap kami. Pare-pareho kaming nagulat at natahimik. Doon ko naramdaman ang kaba, takot para sa mga kasama ko sa bahay. Si Rona nakatitig sa labas, nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak ang itak ng kanyang ina. Ako naman ramdam kong may papalapit. Hindi ko lang alam kung halimaw, tao o hayop, pero isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang kinakaharap namin. Jay, kung may magpakitang halimaw ngayong gabi, tandaan nyo to. Huwag kayong lalabas ng bahay. Ako nang bahala sa kanila. Hindi kita iiwan, Rona. Kahit pa malalakas sa mga aswang na yan, lalabanan natin yan. Kuya, please. Huwag ka nang matigas ang ulo. Baka may mangyaring masama sa inyo eh. Makinig ka sa kanya, Jay. Ang tapang may tabang oras. Ang kabayanihan may hangganan. Sana ito na ang huli. Ang huling laban. Habang kumikidlat at bumubuhos ang ulan, naramdaman kong bumigat ang paligid. Ang bawat patak ng ulan, parang tambol na tumatama sa dibdib ko. Sa kislap ng kidlat, nakita kong may gumagalaw sa gilid ng kakahuyan. Mga aninong hindi sa tao. Si Rona nagsisimula ng maghanda. Si Aling Lourdes naman, taimtim na nagdarasal. Huminga ako ng malalim. Kung halimaw man ang susugod, handa akong sumabay kay Rona. Hindi bilang kalaban, kundi bilang kakampi. Bumigat ang hangin. Sumasayaw ang mga puno habang patuloy ang buhos ng ulan. Tahimik kaming naghihintay sa paglabas ng halimaw. Rona, sabihin mo sa akin, nandiyan na ba yung halimaw? Shh! Huwag ka maingay, Jay.
Nagko-concentrate ako dito. Basta kung lalaban ka, lalaban din ako. Tikas naman talaga ng ulo. Sabi ko na nga huwag, di ba? Hindi kita pababayaan, Rona. Kaya ko to. Magtiwala ka sa akin. Wala ka na sa sarili mo. Malakas pa rin ang ulan. Sa labas, may mga aninong parang nagsasasayaw sa liwanag ng kidlat. Si Rona, naglakad at naupo sa sahig, nakatitig sa apoy ng lampara. Si Aling Lourdes naman nasa harap ng altar. May hawak na lumang bote na may pulang likidong laman. Ako, nakatayo sa tabi ng pinto. Mahigpit na hawak ang kutsilyo at bawang. Tiningnan ko si Rowena. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Si Mang Mac, tulad ko ay nakabantay rin, handang kumilos anumang oras. Ay, ang lakas ng ulan sa labas pero pansin niyo ba? Walang huni ng kuliglig. Walang ibon. Ibig sabihin, may paparating na halimaw. Rona, sa tingin ko panahon na para sabihin ko sa'yo ang totoo. Ang totoo? Ano ibig sabihin, Aling Lourdes? Ang dugong dumadaloy sa'yo, hindi yan sumpa at hindi rin yan minana ng nanay mo. Bunga yan ng pagkakamali ko. Ako ang dahilan kung bakit naging aswang ang iyong ina. Ano? Paano niyo nagawa yun, Aling Lourdes? Dati akong babaylan, pero tinakasan ko ang tungkulin ko. Tumalikod ako sa ritual. Iniwan ko siya. Ang kapatid kong si Isabela ang pumalit sa akin at dahil sa kasalanan ko, siya ang ginawang halimaw. Kawawa si Mama. Hindi niya gusto maranasan yung sakit na pinagdaanan niya. Kaya pinili niya siya na lang ang maging halimaw para hindi ko maramdaman yung bigat na dinadala niya. O totoo ang lahat, Tangga? May paraan pa ba para maging normal na tao si Rona? Meron. Dumating na ang oras ng pagtubos. May paraan para mawala ang dugong aswang sa kanya pero may kapalit. Anong kapalit, Aling Lourdes? Isang inosenteng kaluluwa. Hindi ko hahayaan yan. Hindi mo gagalawin si Rowena. Walang ibang paraan, Iha. Ang kadiliman, kailangang palitan ng liwanag. Ang dugo, kailangang tumbasan ng dalisay na buhay. Hindi ko hahayaan yan. Kung kailangan ng sakripisyo, ako na lang. Jay, huwag mong sabihin yan. Buhay mo yung kapalit, hindi ako papayag. Rona, hayaan mo akong gawin to para sa'yo. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi kailangan ng dugo ng bata para gumaling ka. Kailangan mo lang paniwalaan na kaya mong magbago. Hindi mo alam ang sinasabi mo, binata. May mga bagay na hindi kayang talunin ang kabutihan lang. Kung ganun, bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin payapa, Aling Lourdes? Anong ibig mong sabihin? Ang tunay na halimaw, hindi yung sinapian ng dilim kundi yung pumayag na may mamatay para lang makaramdam ng liwanag. Nung mga oras na yon, naging matapang ako. Sa sandaling yon, ramdam kong tama ako. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Aling Lourdes. Para bang sasabog siya sa galit. Si Rona naman, nanginginig pa rin. Pero dama kong nag-aapoy ang puso niya sa takot at galit. Sa labas, lalo pang lumakas ang ulan. May malakas na kalabog sa bubong. Hindi namin alam kung sangalang ng kahoy o isa na namang halimaw. Tia, kung gusto mo talaga akong gamutin, tulungan mo ako. Pero wag mo akong itulad sa kanila. Hindi mo pa rin naiintindihan, Rona. Hindi lang ako basta manggagamot. Ako ang pinagmula ng sumpa at ako rin ang wakas nito. Jay! Rona! Yung mga halaman sa labas, gumagalaw mag-isa! Sa dugo ng buwan, sa apoy ng araw, ibalik ang dangal ng dugo ni Isabela. Tama na! Hindi mo kailangang saktan si Rowena para mailigtas ako. Aling Lourdes!
Itigil niyo na to! Tumahimik ka, Jay. Wala kang alam sa pinagdaraanan namin. Ang tadhana mismo ang naglapit, sabi ng pamangkin ko para maitama ko mga kasalanan ko. Biglang umilaw ang paligid. Napasigaw ako, sabay hawak sa dibdib ko, habang may dumadaloy na itim na usok mula sa kamay ni Aling Lourdes. Para bang tinutusok ng libong karayom ang ulo ko. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay at ang liwanag ng lampara ay unti-unting humina. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko si Rona. Nakahawak sa ulo. Malakas na umatungal habang unti-unting nag-iiba ang anyo. Ang balat niya, nagdilim, naging kulay itim. Ang mga mata niya, nagliliyab sa pula at ang mga kuko humahaba. Isa na siyang halimaw. Nagising si Rowena at gulat na gulat. Kuya Jay! Ate Rona, anong nangyayari? Rowena! Tumakbo ka na palabas! Bilis! Mang Mac! Batayan mo siya! Magtago kayo! Hindi kayo makakalayo sa lugar na to. Kailangan ko siya para matapos ang ritual. Hindi mo siya makukuha. Sisiguraduhin namin yun. Sa'yo lumayo ka na. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko ito mapipigilan. Sumama ka na sa kanila. Ako na bahala kay Aling Lourdes. Hindi kita iiwan, Rona. Kahit maging halimaw ka pa, wala pa rin magbabago sa nararamdaman ko para sa'yo. Paniwalaan mo ako. Huli na para dyan. Natatakot ako para sa kaligtasan naming lahat. Hinawakan ko si Rona sa kamay at marahang pinisil. Kinuha ko ang punyal mula sa kanya at nang hindi na nagdalawang isip, sinaksak ko sa likuran ang ginang. Lapastangan ka. Papatayin kita. Ako ang mahadlang sa'yo. Kung may isang tao kakalawin ka man dito. Tayo na, Rona. Mang Mac, Rowena, lumabas na kayo. Paano naman si Aling Lourdes, kuya? Hayaan na natin siya dyan. Dito na babagay ang masamang tulad niya. Pagsisisihan nyo ang ginawa nyo sa akin. Mabilis kaming tumakbo papunta sa sasakyan. Malakas ang hangin at ang ulan ay pumapalo sa bubong ng Roro. Ang mga alon, tila mga halimaw na pilit nilalamon ang barko. Basang-basa na kami habang pinipilit naming buksan ang pinto ng lumang kwarto sa loob ng barko. Pagpasok ko nagulat ako. Si Lolo Ken, isa sa mga pasahero namin, naroon. Payat ang katawan niya at nakaupo siya habang may hawak na garapon na may pulang likido. Ginawa ko ang lahat para makabalik ka rito, Jay. Dito nagsimula ang lahat at dito rin matatapos. Rona, alam kong nararamdaman mo kung ano talaga ako. Oo, ramdam ko. Ramdam ko kadiliman mo. Isa kang halimaw. Hindi lang ako halimaw. Isa akong siyentista. Noong araw, pinag-aralan ko ang tugo ng mga aswang. Pero kailangan ko ng sisidlan, isang bata na may dugong talisay. Ang nanay mo, si Isabela, siya ang pumalit sa kapatid niyang mahina ang loob. Nung makita ko ulit siya, may anak na pala siya. Akala niya maililigtas ka niya sa tatay mong abusado at sa sumpa mo. Pero hindi niya alam ginamit ko lang kayo mag-ina para buhayin ang dugo ng bangkilan. Huwag ka man. Ako mismo papatay sa'yo. Hindi ako halimaw. Tao ako. Tao? Rona, ikaw ang perpektong nilala. Kalahating dugo ng tao, kalahating dugo ng aswang. Ikaw ang magiging reyna ng bagong lahi.
Kaya pala kahit sa isla, may mga aninong sumusunod sa atin. Ikaw pala ang nagpadala sa kanila. Tama ka, Mac. Ang mga aninong yon, sila ang mga eksperimento kong nabigo. Mga mahihinang nilalang na patuloy pa rin sumusunod sa utos ko. Kung ganon, lahat ng pagpatay sa Roro, ikaw ang may kagagawa na. Lahat ng yun ay bahagi ng paglikha. Kailangan ko makahanap ng tamang katawan, ng tamang dugo. Ang ibang mahina, pero si Rona, siya ang tagumpay ko. Ako ang tagumpay mo. Ako rin ang magiging bangungot mo. At pagsisisihan nung ginawa mo pa ako. Hindi mo yan magagawa sa akin, anak ng eksperimento. Tama ng satsat mo! Hindi mo siya pag-aari, tanda. Kung gusto mong labanan siya, ako munang harapin mo. Ha! Sa bawat patak ng ulan, unti-unti kaming nauubusan ng pag-asa. Ang karagatan, parang paalalang wala kaming ligtas na lugar. Si Rona nakatitig kay Lolo Ken at dama kong nag-aapoy ang kalooban niya. Si Rowena, takot na takot at nagtago sa ilalim ng lamesa. Si Mang Mac, inihanda ang kanyang itak. Ibang klase ang ngiti ni Lolo Ken. Parang nag-e-enjoy siya sa takot na nakikita sa amin. Hanggang sa unti-unti siyang nagbago. Ang ulo niya, naging parang ulo ng pusit. May mga galamay na gumagapang at ang mga mata niya nagliliyab sa pula. Isa kang abdik na Lolo Ken. At ikaw ang bago kong reyna. Kung gano'n, bakit kailangan mo pa akong saktan? Bakit hindi mo na lang ako turuan kung paano ka tanggapin? Rona! Huwag ka magpapautos sa pangit na matandang yan! Dahil ang mga halimaw, Rona, hindi tinuturuan. Hinuhubog sila sa sakit. Doon sila lumalakas. Halimaw ka talaga. Kung talagang malakas ka, harapin mo kami! Huwag kang magmadali, Jay. Sa bawat mabuting tao, may halimaw na natutulog sa loob. Ang tanong, kailan siya gigising? Walang halimaw sa loob namin, tanda. Dahil liwanag ang kasama namin at higit sa lahat ang Diyos. Manahimik ka! Hindi mo pa rin ba nakikita? Si Rona mismo ang patunay na tao at halimaw ay iisa na. Hindi ako katulad mo! Kaya tumigil ka na sa mga kasinungalingan mo at maglaban na lang tayo! Sumigaw si Rona at mabilis na sinugod si Lolo Ken. Ang tunog ng mga bakal na nagbanggaan, parang kidlat na pumutok sa hangin. Tumama ang itak sa mesa, pero mabilis na nakailag ang matanda. Dahil sa dami ng galamay niya, tinamaan si Rona. Napasigaw siya sa sakit. Kumuyom ang kamao ko. Gusto ko siyang tulungan pero alam kong hindi pa ngayon. Kailangan kong hayaan siyang labanan itong mag-isa. Gusto mo bang malaman ang totoo, Rona? Gusto kong ikaw ang magdala ng lahi ko. Isang aptek at mangkilan. Pagsasamahin natin. Isang bagong lahi na mas malakas, mas nakakatakot. At akala mo ba, tatanggapin ko yun na maging ina ng supling mo? Nagkakamali ka. Mas pipiliin ko pa mamatay ka sa mga kasama kagaya mo. Ate, wag mo siyang pakinggan. Hindi mo kasalanan kung ano ka. Mahal ka namin kahit pa sinasabi nilang halimaw ka. Kaya wag kang sasama sa kanya, ha? Tama si Rowena. Ang totoo, ikaw ang pinili ng tadhana para tapusin ang lahat ng to. Hindi para maging sisidlan ng bagong lahi. Tadhana? Walang tadhana sa siyensya. Lahat to may plano, Jay. Lahat to kontrolado ko. Kung kontrolado mo nga ang lahat, bakit hindi mo siya mapasunod, ha? Huwag mong sabihing natatakot ka sa kanya, tanda. Hindi ako natatakot sa kahit sino. Kahit pa mismong nilikha ko. At doon ko nakita ang unang pahiwatig ng kahinaan niya. Sa bawat salitang binibitawan ni Mang Mac, mas lalong nagagalit si Lolo Ken.
Iyon ang isa sa mga kahinaan niya. Namumula ang mga mata niya pero ang boses niya nagkakandautal na. Si Rona ngumiti sa amin sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban. Nakita ko ang saya sa mukha niya. Alam kong gagawin niya ang lahat para matalo ang halimaw. Kung ikaw ang gumawa sa akin, hayaan mo tapusin kita! Hindi mo kaya na. Hindi mo kayang patayin ang lumikha sa'yo. Wala akong pakialam kung ikaw ang gumawa sa akin. Lumikha, kailangan kang linisin. Ngayon na! Ate Rona, mag-ingay ka! Baka marinig ka! Lumuko kayo, Rowena! Huwag ka lalabas yan. Naiintindihan mo ba? Opo, Mang Mac. Humahampas ang malakas na hangin sa labas habang sinisimulang paandarin ang Roro. Ang kulob dumadagundong na parang maging ang langit ay natatakot. Basang-basa na ako. Nanginginig sa lamig pero hindi ako nagpatalo. Pinilit kong magpakatatag. Sa harap ko, patuloy ang matinding labanan ni Rona at Lolo Ken. Pareho silang malakas. Mabilis at walang sinasanto sa bawat galaw. Hindi ko alam kung sinong mananalo, pero sigurado ako ni isa sa kanila hindi aatras. Nang maglayo ang dalawa, biglang humalakhak si Lola Ken. Hindi mo ako matatalo, Rona. Ikaw ang pinakamagandang nilalang na nilikha ko. Ikaw ang reyna ng mga makilan at magiging ina ng mga anak ko. Sila ang susunod kong eksperimento. Ha? Hindi ako magiging reyna mo. Niloko mo na ko. Ginawa mo kaming mga hayop dahil sa kabaliwan mo sa siyensya. At ngayon gusto mo pa akong anakan. Hindi mangyayari yan. Mang Mac! Kailangan natin sirain yung medalyon na hawak ng matandang yan. Doon ang gagaling ang lakas niya. Sige, subukan natin wasakin yon. Pero paano natin gagawin yun? Anong plano mo? Kuya Jay, baka makatulong ako kasi kakaiba ang dugo ko. Tuwing nasusugatan ako parang nagliliwanag ito. Rowena, wag. Delikado yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari kapag ginamit niya ang dugo mo. Kung yan ang paraan para maliligtas si Ate Rona, okay lang. Minsan kailangan mong masaktan para magliwanag ang paligid, diba? Nagulat kami nang bigla siyang bumuga ng itim na likido at sa isang iglap, naging apoy yun. Mabilis kaming tumakbo, pilit na nagtatago para makaiwas sa malakas na pagsabog. Tignan mo, Rona. Pati ang mga kasama mo ang magpakamatay para sa'yo. Ganyan din ang nanay mo noon. Wala rin siyang naging saysay. Ganon din ang nangyari sa lahat ng mga magsasakripisyo para sa'yo. Tama na yan! Asasabugin ko ang sinasakyan ninyo! Di ko hayaang mangyari yan! Rona! Labanan mo siya! Lalapitan namin siya para kunin ang medalyon niya! Muli na namang lumakas ang hangin. Ang mga alon galit na galit. Panay ang hampas sa barko namin. Nakita kong napaatras si Rona. Nasugatan siya pero hindi niya binitawan ang kanyang itak. Si Rowena naman nagtago habang patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang kamay. Kakaibang dugo ng dalagita. Baka nga totoong anak siya ng mangkukulam. Habang naglalaban sila, mabilis akong tumakbo at tinalon si Lolo Ken sabay agaw ng medalyong suot niya. Inihagis ko agad yun kay Mang Mac. Diyos ko, hindi ba sasira itong medalyon? Ang tagas niya! Susubukan ko ulit sirain. Kung hindi talaga masisira, baka may ibang paraan para pahinain siya. Jay, bitawan mo yung medalyon. Hindi mo kayang sirain yan! Kaya ng nanay mo, Rona. Mamamatay din silang lahat dahil sa'yo. Wala ka ng kakampi kahit kailan. Hindi yan totoo, Ate Rona. Ikaw ang may pinakamalaking puso sa lahat. Tao ka, hindi ka halimaw. Rona, gamitin mo ang dugo ni Rowena. Patakan mo ng pinagsama-sama nating lakas para pahirapan siya.
Para sa nanay ko! Para sa lahat ng sinira mo! Tumalsik ang mga alon sa loob ng Roro. Basang-basa na kami. Pinaghalo ng ulan at dagat. Pero sa halip na dilim, binalot kami ng liwanag. Agad na sinaksak ni Rona si Lolo Ken at napasigaw ito. Nasira rin sa wakas ang medalyon. Nang patakan ito ng dugo ni Rowena, nakita kong naglaho ang iba pang mga halimaw. Isa-isa silang naging abo. Sumisigaw ng mga salitang hindi ko maunawaan si Lolo Ken. Bumagsak sa sahig. Tumatawa pa bago tuluyang naglaho sa hangin. Si Rona nanginginig habang unti-unting bumabalik sa pagiging tao. Ate Rona! Ate, ayos ka lang ba? Gano'n ako natakot kanina. Akala ko mawawala ka na sa amin eh. Hindi ka mawawala, Rowena. Pamilya na tayo kaya walang iwanan. Buti na lang natapos na ang lahat. Grabe, gusto ko na lang umuwi at matulog ng 1 linggo. Sige, wala nang halimaw. Kaya pwede ka nang magpahinga. Huwag ka nang mag-alala. Salamat, Diyos ko. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Pwede yun na ako kunin. Huwag naman kayo magbiro ng ganyan, Mang Mac. Baka kunin na kayo ng dagat niyan. Tahimik na ang dagat. Sana nga, tapos na talaga ang lahat ng to. Huwag ka matakot, Jay. Hanggat may kabutihan sa puso natin, kahit gaano pa kadilim, nakayanin natin yan. Nagkakasiyahan na kami nang bigla kaming magulat sa paglabas ni Aling Lourdes. Iba na ang itsura niya. Hindi ko siya agad nakilala dahil nakasuot siya ng itim na kasuotan. Malamig ang kanyang mga mata at ang tinig niya puno ng bigat. Nagsalita siya at inamin ang katotohanan. Isang kwentong tuluyang bumago sa buhay ng isa sa amin. Akala nyo ba si Rona lang ang may sumpa? Mali kayo. Si Rowena, anak ng mangkukulam. Bata pa lang siya gusto na siyang sunugin ng mga tao dahil sa kakaibang dugo niya. Pero niligtas siya ng kanyang ina. Diyos ko, totoo pala yung sinasabi ng mga tao. Isang akong anak ng mangkukulam. Pero hindi masama ang nanay ko. Hindi siya masama! Rowena, sandali lang. Pakinggan natin sa Aling Lourdes. Hindi ako maniniwala hanggat hindi mo sinasabi ng diretso ang totoo, Aling Lourdes. Ang totoo, kayo Rona at Rowena, parehong biktima ng iisang kasinungalingan. Pinagtagpo ng sumpa ang dugo nyo. Ikaw Rona galing sa lahing aswang. Si Rowena galing sa lahing mangkukulam. Kayong dalawa lang ang may kakayahang putulin ang kadena ng galit. Siya ang susi para mawala ang pagiging aswang mo, Rona. Aling Lourdes, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi nyo kami mapaghihiwalay. Wala kaming pakialam kung anong dugo ang dumadaloy sa kanila. Ang mahalaga, may mga taong nagmamahal sa kanila. Gusto ko lang wakasan ang sumpa. Kahit masakta ng pamangkin ko. Akala ko kailangan ng sakripisyo. Pero mali pala ako. Ang kulang sa akin ay pagmamahal. Kung anak man ako ng mangkukulam, hindi ako magtatago. Hindi ko ikinahihiya ang dugong nasa akin. Hindi mo kailangan mahiya, Rowena. Walang masama sa dugo mo. Minahal ka ng nanay mo. At mamahalin din kita gaya ng isang kapatid. Pareho tayong may dinadala. Kaya magtulungan tayo. Ngayon ko lang nakita ang yakap na walang galit at walang takot. Pagmamahal lang. Marahil ito na ang tunay na gamot sa sumpa. Napangiti ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Sa yakap ni Rona kay Rowena, nakita kong may liwanag na unti-unting bumabalot sa paligid. Ang mga ugat sa kamay ni Rowena na dati maitim,
ay unti-unting naglalaho. Ang mukha ni Rona na kanina ay may bakas pa ng pagiging halimaw, ngayon ay malinaw na payapa na. Si Aling Lourdes naman, tuluyan ang naglaho. Iniwan ang abo na parang bulak na dinadala ng hangin. Tingnan mo sila, Jay. Yan ang klase ng yakap na bihira mong makita. Yung may tunay na pagmamahal. Yung yakap na galing sa puso. Oo nga po, Mang Mac eh. Malalaman mo lang kung totoo talaga ang tao kapag tinanggap ka na niya. Kahit alam niyang kakaiba ka. Ate Rona, ang init ng yakap mo. Parang yakap ni Mama. Sabi niya dati, kapag malamig daw ang paligid, yakapin ko lang yung taong mahal ko. Ngayon ko lang napatunayan na totoo pala yun. Mapagmahal ang mama mo, Rowena. Dapat mo siyang ipagmalaki. Hindi siya masamang mangkukulam. Isa siyang ina na lumaban para sa'yo. Wala na si Aling Lourdes. Pati yung mga bakas ng mga aswang nawala na rin. Parang binura ng tadhana lahat ng katiliman. Ang galing talaga ng tadhana Minsan kailangan mo lang talaga magtiwala para manalo sa laban. Kasi Mang Mac, mas masakit yung walang gustong tumanggap sa'yo, yung pandidirihan ka ng mga tao dahil sa itsura o dugo mo. Kaya nga simula ngayon hindi ka nag-iisa. Kahit anong dugong meron tayo, magkasangga tayo. Uy, pasali naman dyan! Jay, naalala mo yung sinabi mo dati? Na kahit aswang ako, may puso pa rin akong tao? Siguro nga tama ka. Pero ngayon, pakiramdam ko, tao na talaga ako. Talaga? Ibig sabihin tapos na ang sumpa? Hindi ka na aswang? Teka, paano nangyari yun? Kuya Jay, dami mo namang tanong. Isa-isa lang mahina yung kalaban, oh. Normal? Hindi ko na maalala kung kailan ko huling tinawag ang sarili kong normal, pero gusto kong subukan ulit mabuhay bilang ordinaryong tao. Kung gusto niyo maging normal, ayos lang. Basta tanggap ninyo ang luto ko. Pangako, hindi ko lalagyan ng asin at bawang para hindi ka matunaw. Ayan, nagjo-joke na ulit si Mang Mac. Ibig sabihin, ligtas na tayo. Salamat sa Diyos at buhay tayong lahat. At salamat din dahil nakatagpo ako ng tunay na pamilya sa inyong lahat. Habang nagtatawanan kami, naramdaman ko ang lamig ng hangin. Hindi na nakakatakot, kundi masarap at preskong dumadampi na sa balat. Tumitibok ng masigla ang puso ko. Puno ng saya, tanging tunog ng makina ng roro at hampas ng alon ng maririnig. Ganito pala ang katahimikang sinasabi nila. Si Boyet, patuloy pa rin sa pagbabantay sa mga pasahero. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya sa lahat ng kabutihan at tulong na ginawa niya para sa amin. Kuya Jay, tingnan mo, may liwanag sa ilalim ng tubig. Siguro katulad ng langit. May mga bitin din sa ilalim ng dagat, no? Pwede rin. Malalim ang karagatan, parang kalangitan din. Mukhang malapit pero hindi mo alam talaga kung kaya mong maabot. At sa lalim ng dagat, ang daming lihim na hindi pa natin alam, no? Mas napapahalagahan ko na ngayon ang ganda ng kalikasan natin. Parang bawat simoy ng hangin may paalala na tapos na ang lahat ng dilim. Kuya Jay, salamat ha. Hindi ko alam kung paano mo nagawang hindi sumuko kahit halos lahat sa paligid mo puro halimaw na. Siguro kasi nakita ko na rin kahit halimaw sa paningin ng iba, may puso pa rin lalo na kung Rona ang pangalan. Ang corny mo, kuya. Pero in fairness, pag si Ate Rona yung tinatawag mo, naku, ayan na, kinikilig na yan. Wait, ano ka ba, Rowena? Hindi ako kinikilig, no? Hindi ko naman siya type. Aray ko naman, sakit naman ninyo magsalita. Hindi pa nga ako nakakapanligaw, busted na kaagad. Kawawa ka naman pala, Kuya Jay. Ayun tuloy, ikaw ang bagong victim ni Ate Rona.
Panibagong umaga na naman. Ang liwanag ng araw, marahang tumatama sa mga mukha ni Rowena at Rona habang nagtatawanan silang dalawa. Napangiti ako sa tagpong yon. Masaya ako dahil nakilala ko sila. Pinangarap ko noon na sana ganito na lang kami araw-araw. E di sa Mindoro na tayo bababa ha? Oo, doon tayo magsisimula ulit ng bagong buhay. Bagong pag-asa. Talaga? Sa wakas magiging normal na rin ang pamumuhay natin. Sana lang talaga matanggap nila ako kahit ganitong itsura ko. Rowena, tanggap ka ng lahat. Kapag may umaway sa'yo, kakainin ko. Ate naman eh. Ano ka ba, biro lang yun. Pero sige, tatakutin, pwede pa. Pinapangako ko sa inyo na hindi kayo masasaktan ng kahit sino. Hanggang sa huli, magkakasama tayo. Ligtas tayo. Pagdating namin sa Mindoro, tuluyan na kaming nagbagong buhay. Kasama pa rin namin syempre si Mang Mac. Makalipas ang ilang taon, naging asawa ko si Rona. At si Rowena, kasama pa rin namin bilang bahagi ng pamilya. Natutunan naming pahalagahan at mahalin ang isa't isa. Kahit ano pa man ang kulay o pinagmula namin. Tungkol naman sa mga taong nasawi sa Roro na pagmamay-ari ko, binigyan ko ng tulong pinansyal ang kanilang mga kamag-anak at tiniyak kong maayos silang naipalibing. Ngayon payapa na ang pamumuhay namin sa aming lugar. Nagpapasalamat naman ako sa pagbabahagi ng kwentong ito at sa pakikinig. Salamat po at more power sa inyong channel.